Ang alingaw-ngaw ng magandang dalagang aswang. Noong unang panahon, sa malayong kagubatan ng Samar Borongan, may magandang dalagang aswang na nagngangalang Sabel. Siya ay kilala sa buong kagubatan bilang isang mabuting aswang. Magaan ang kanyang kalooban at hindi siya gumagawa ng masama sa mga tao. Sa katunayan, mas marami pa siyang natutulungan. Sa kabila ng kanyang pagiging aswang, mayroon siyang malasakit sa kalikasan at sa mga kagubatan. Tuwing gabi, siya ay naglalakad-lakad sa ilalim ng buwan. At nagsasagawa ng mga ritual upang bigyan ng kapangyarihan ang mga puno at halaman na pagyamanan ng kalikasan. Subalit hindi lamang si Sabel ang aswang sa kagubatan ng Samar Borongan. Mayroon ding isa pang aswang na kinatatakutan ng lahat. Siyang tinatawag na Mang Pedro. At sa kabila ng kanyang masamang asal, hindi siya pwedeng baliin o patalsikin mula sa kagubatan. Si Mang Pedro ay namumuhay para lamang sa sarili niyang kaligayahan at walang pakialam sa mga taong nagiging biktima ng kanyang masamang gawain. Isang gabi, habang si Sabel ay naglalakad sa kagubatan upang magbigay pugay sa kalikasan, siya ay napagtanto na may kakaibang pangyayari sa kagubatan. Naririnig niya ang malakas na tilian ng mga hayop at mga tao na nagmamakaawa. Nang matunto niya ang pinagmulan ng ingay, natagpuan niya si Mang Pedro na kasalukuyang sinusubukan patayin ang mga tao upang ito'y kanyang kainin. Naglalakad si Mang Pedro na may pagmamalupit, at sa bawat kahig ng kanyang mga kuko, unti-unti niyang kinikitilang ng tao habang ito'y nagmamakowa sa kanya. Si Sabel, hindi mapigilan ang kanyang puso na mapagdalamhati sa mga nararanasan ng mga inosenteng tao sa kamay ni Mang Pedro. Hindi niya matutunan na tahimik na lamang at huwag gawin ang tama. Kaya't sa pag-aalab ng kanyang loob, nagdesisyon siyang kumilos. Nang mag-uumapaw na ang galit ni Sabel, dahan-dahan siyang lumapit kay Mang Pedro. "Huwag mong gawin iyan," banta ni Sabel, habang nakatitig sa masamang aswang. "Huwag mong kunin ang kanilang buhay, huwag mo silang kakainin. Ito ay masama at hindi makatarungan." Ngunit tinalikuran lang siya ni Mang Pedro, at tinuloy ang kanyang mga kilos. Sa pagkakataong iyon, hindi na kinaya ni Sabel ang kanyang sariling damdamin. Ibinukas niya ang kanyang mga pakpak, at sa loob ng isang mabilis na pagkiskes, siya ay nag-transform mula sa isang magandang dalagang aswang tungo sa kanyang tunay na anyo, isang malupit na halimaw na may matitinding kalakasan. Hindi nakakaligtas si Mang Pedro sa mga kamay ni Sabel. Sa kanilang sagupaan, Sabel ay mas malakas at mas matapang. Nang mag-uumapaw na ang galit niya, hindi niya napigilan ang kanyang sariling sumagupa kay Mang Pedro.
Matapos ang matinding labanan, nagtagumpay si Isabel na mapagtatagumpayan ang masamang aswang. Nailigtas ni Isabel ang mga buhay na gusto kainin ni Mang Pedro at sabay sabit keo'y ligtas na. Pagkatapos ng laban, nagbago ang tingin ng mga tao kay Isabel. Hindi na nila ito itinuturing na masamang aswang kundi isang tagapagtanggol ng kagubatan at ng mga tao. Tumanggap siya ng pasasalamat mula sa mga taong iniligtas niya, at itinuring siyang bayani ng buong kagubatan. Habang si Isabel ay patuloy sa kanyang misyon na protektahan ang kagubatan at ang mga tao, si Mang Pedro ay itinapon sa malalayong bahagi ng kagubatan, kung saan siya'y naghihirap at nagiging bahagi ng kanyang sariling parusa. Hanggang sa kanyang pagkawala, hindi na siya nagpakita sa mga tao. Sa kabila ng pagkakaiba sa kanilang mga kilos at intensyon, nagkaroon ng pag-asa na mayroong mabuti sa bawat tao, kahit pa sila ay aswang. Si Isabel ay nagpatunay na ang pag-ibig sa kalikasan at ang pagmamahal sa kapwa ay maaaring magbukas ng pinto tungo sa pag-asa at pagbabago. Habang ang kagubatan ng Samar Borongan ay patuloy na napapayaman ng mga puno at halaman, ang kwento ni Isabel at Mang Pedro ay magpapatuloy sa kanilang mga alaala. Ang kanilang mga pagkakaiba at pagkakaugnay ay magpapakita sa lahat na ang masamang tao ay may pag-asa pa ring maging mabuti, kung sila'y magtitiwala sa sarili at sa kapwa.